Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras pong ito, ako po ay bumabati sa inyo po mga kapatid, sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Mr. Gamble po, at sana po ay huwag po kayong magsawa dito sa aking munting programa, at sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. At salamat din po sa aking mga subscribers. Salamat po sa inyong pagsuporta. At muli po, may paparinig po ako sa inyo. Ito po nga tungkol po dito po sa Sky Garden Project na pinangungunahan po ng ating pong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin siya. Upang pasimulan ang ating programa, ating tawagin si First District Representative Arthur Celeste para sa kanyang pambungad na pagbati at upang magbigay na din ng overview ng Sky Garden Project. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pinakamamahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., Sir, Secretary Conrad Estrella, Sir, Governor Monmon Gico, Congressman Mark Cojuangco, sa ating mga stakeholders na nandito. Nandito yung mga presidente ng Motorboat Association, Marlon Ranin, ang Claro Bakay, Street Food Vendors Association, Barbie Bakungan, Tour Guide President Maria Ninita Abara, and Hotel Owners Operators President Marilu Jimenez, different agencies, local and national, to our mayors, vice mayors, barangay officials, ladies and gentlemen, good morning. Isa pong makasaysayang araw, hindi lang po sa siyudad ng Alaminos, kundi sa buong probinsya ng Pangasinan, First District, lalong-lalo na sa ating lungsod. Mr. President, kung meron po kaming ipaparating sa inyo sa araw na ito, wala pong iba kundi ang magpasalamat ng malaki. Dahil gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, with all these projects na nakikita ninyo, hindi lang po Sky Garden actually ang i-ground break natin. Dahil yung po nakikita ninyo ngayon, yung Baywalk, Alaminos City Baywalk, from Lookup to Mangrove Park, kasama po yan, nag-umpisa po yan nung panahon ng inyong presidency. So hindi lang po ang Sky Garden, at gusto ko lang pong ipaalam din sa inyo, Mr. President, 9 years ago, ang tourist arrival ng 100 Islands is only 150,000 per year. Ang income po ng city is only about 5 million a year. But with all the developments na pinagtulong-tulungan po namin kasama ang probinsya, the national, especially the national government and the city of course, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo that with all this development na nakikita natin, last year, ang siyudad ng Alaminos ay kumikita na po ng more than 40 million a year. And again, yung 150,000 tourist arrival 9 years ago, ngayon po every year, last year, mahigit kumulang 500,000 ang bisitang bumibisita po dito sa inyo. So kung meron pong pakinabang ang ating lungsod, ang ating probinsya, siguro po mas doble ang pakinabang ng ating mga stakeholders. Wala pa po ang income ng boat operators, souvenirs, vendors, hotels. So sa tingin ko naman po, yon ang pinakamalaking nakinabang sa mga proyektong dinala po ng ating gobyerno dito po sa First District ng Pangasinan. Alam po ninyo, Mr. President, pangarap po namin ito na mapalakas ang tourism sa aming distrito. Dahil First District of Pangasinan is a coastal district. Ang buhay lang po ng aming distrito, mainly
on tourism. Kaya pinapalakas po namin ang turismo at with this project, 100% sure po ako, pag natapos po natin ito, nagawa po natin lahat ito, lalong lalakas ang turismo, hindi lang po sa siyudad ng Alaminos, sa 1st District, sa province, kundi sa buong Region 1, Mr. President. So, yun po, again, sa ngalan po ng aming distrito, sa ngalan po ng aming lungsod, maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Representative Celeste. Upang magbigay naman ng kanyang mensahe, ating tawagin si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. Sa ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ginoong Ferdinand Marcos Jr., at sa lahat ng mga panauhin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Una po, nais kong batiin ang bumubuo ng proyektong pagpapatayo ng Sky Garden dito sa mahal nating lungsod ng Alaminos. Ang pagpapatayo ng Sky Garden na ito ay hindi lamang isang simpleng proyekto, kundi isang simbolo ng isa na namang matagumpay na pamumuno sa ating lungsod, kasama rin ang TIEZA. Hindi lamang ito nangangahulugan ng karagdagang tanawin para sa ating mga kababayan, kundi nagpapakita rin po ito ng ating pagmamahal sa kalikasan at ng ating pagpapahalaga sa likas na yaman ng ating lalawigan. Sa ating pamahalang panlalawigan, tayo rin po ay nagkaroon ng greening program in urban development. Ito po ay pagpapatunay na hindi po makokompromiso ang pagiging luntian ng atin pong lugar in spite of a massive development in one area. Kaya po, patuloy po nating paigtingin ang mga ganitong uri ng proyekto upang makamit natin ang mas maganda at mas luntiang kapaligiran, kung saan isinaalang-alang po natin ang ating kalikasan. Muli, taus-pusong pagbati ng pagpupugay sa inyong lahat. Maraming pong salamat, mahal nating Presidente, at ang liderato po ng lugar na ito ng ating lalawigan ng Pangasinan. Mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang Pangasinan, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Gico. Ngayon naman po, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. The First District Representative of Pangasinan, Congressman Art Celeste, and other members of the House of Representatives, Mark Coanco is also here. Of course, Pangasinan Governor, Governor Ramon Guico, my fellow workers in government, and to the beneficiaries, the stakeholders who we met earlier, yung mga stakeholder dito para sa mapapakinabangan itong ating project na hindi lamang kagaya ng ipaliwanag ni Congressman, hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi it is marami pa tayong idadagdag na ng mga proyekto para
yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabuti na natin ng 1,000,000 yan bago tayo matapos para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Kasama na rin dyan ang lahat ng mga probinsya na malapit sa inyo. Baka hanggang dun sa amin, maramdaman pa namin yung epekto nito. So, naibag nga daw kada kayo aming kailian mi. Tuwing mainit na tag-araw, ang unang naiisip ng tao ay magpunta sa beach, magpalamig, mag-swimming, mamasyal sa 100 Islands. Nagdidebate pa kami kung ilan pa talaga yung 100 Islands. Ang sabi ni Congressman, 123. I remember my father coming in here. Bakit 100 islands yan? Dahil ang bilang hindi nagkakasundo kung ano yung bilang. May nagsasabi, wala pang 100. May nagsasabi naman, 120. Kaya tama-tama yan. Gawin natin na adventure para sa ating mga turista. Silang magbilang. Mga simpleng alaala na tag-araw na tumatak sa bawat pamilyang Pilipino. Kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, gaya ng Alaminos longganisa, bangus, puto, tupig at bagoong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. Ngunit tunay na pinabibilib ako ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Ang 100 Islands ay naging national park, ang kauna-unahang national park sa ating bansa. Noong 2022, pumangalawas ang Pangasinan sa top destination sa bansa na nagtala ng pinakamaraming lokal na turista. Ang halos 1,000,000 lokal at dayuhang turista na bumisito sa inyo nung nakarang taon ay magpapatunay sa ganda ng inyong lalawigan. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at syempre sa charm ng mga taga-Pangasinan. Noong isang taon, itinanghal na Pangasinan na best province in local tourism sa ginanap na 2024 Region 1 Tourism Summit. At ngayong namang araw, ating tutunghayan ang isa namang kaabang-abang na proyekto dito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung TIEZA at ang Department of Tourism. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pangbuong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-my day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, gaya ni Secretary Conrad, nandyan ang elevated garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa TIEZA, tulungan ninyo po ang pamahalaan lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior friendly. Lagi kitang Conrad, lagi kitang inaalala kasi alam ko nanlalambot niyo minsan yung tuhod mo. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng mga kanayunan. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating mangingisda, na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama ang mga hotel, ang transportasyon. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant, o sa kung saan man sila tutungo. Bilang turista, napakahalaga na maayos ang mga rest area. Kaya ang DOT at saka ang TIEZA ay gumagawa ng mga tourist rest area para komportable naman ang mga naglalakbay.
Dito, mayroong malinis na restroom. May information center, may ATM, may pasalubong center. 10 na po ang naipagawa ng DOT at may ginagawa pa sila mga tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan. Kasabay nito, ginagawa na rin natin ang mga Tarem Santa Cruz Road. Kapag natapos na ito, mas bibilis pa ang biyahe papunta at pabalik mula Pangasinan hanggang sa Zambales. Dagdag pa rito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension at Dagupan Mangaldan Calasiao Circumferential Road Project. Layo ng mga proyektong ito na gawing madali, mabilis at ligtas ang biyahe papunta sa mga pasyalan sa Pangasinan. Bawas puyat, bawas pagod, bawas gastos. Mas makakapag-enjoy na kasama ang inyong mga pamilya. Ngunit, kasabay ng pag-unlad, ingatan at paunlarin natin ang ating kalikasan. Huwag nating itong pabayaan upang maipapamana natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maunlad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyon ko para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan po mga kababayan, yung ating pong napakinggan tungkol po dito sa talumpati at pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Sky Garden Project, ano po, na pinangungunahan po ng mga LGU at ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dyan po mga kababayan, at bumabati po ako ng magandang araw po sa mga taga Pangasinan dahil sa kanilang lalawigan na talagang umaasenso, ano po. Hanggang dyan po mga kababayan, at muli po gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating buhay, sa ating paggawa, ay huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.